Kumusta? Handa na ba kayo para sa isang kwentong medyo kakaiba pero siguradong tatak Pinoy? Ito'y tungkol sa isang video key machine. Pero teka, hindi ito yung ordinaryong makina na alam natin. Ito ay isang makina na bumubulong ng mga sekreto. Okay, para mas magets natin ang kwento, isipin niyo muna yung setting. Isang typical na barangay. Tawagin nating Barangay Masayahin. At dito sa lugar na to, may isang bagay na sinasabing mas importante pa raw kaysa sa internet. At ano yon? Siyempre, video key. So, heto na. Sa unang bahagi ng ating pagtatalakay, papasukin natin ang mundo ng barangay na ito. Isang komunidad na literal na pinaghaharian ng musika at siyempre ng kanyang hindi mapapantayang hari. Alam nyo, sa Barangay Masayahin, yung video key hindi lang siya basta libangan eh. Ito yung parang mismong tibok ng puso ng komunidad nila. Isipin nyo, pag may birthday, andyan yan. Pag may fiesta, bida yan. Kahit nga walang okasyon, basta maisipan lang nilang magkantahan, yun na yung main event. Ganun siya kaimportante. At syempre, sa bawat kaharian, may hari. Sa gitna ng lahat ng kantahang to, andyan si Mang Tony. Siya yung may-ari ng pinakamalakas, pinakabonggang video cake machine sa buong lugar. At dahil dyan, siya ang self-proclaimed King of Video Cake. So, ayos na lahat, di ba? Masaya ang barangay, may hari ng video key, pero dito napapasok yung twist. Ito na yung part na may darating na isang bagong makina, isang video key na may dalang kakaibang misteryo. So, paano ba to nagsimula? Simple lang naman, may nagsarang karaoke bar doon sa bayan at si Mang Tony, syempre mautak, nakita yung opportunity. Binili niya yung lumang video cake machine sa murang-murang halaga, bargain, di ba? Yun nga lang, ang hindi niya alam, yung makinang yon may dala palang kapangyarihan. At dito na magsisimula ang gulo. Heto na yung part na matutuklasan ng buong komunidad kung ano ba talaga yung pambihirang talento ng bagong video cookie machine ni Mang Tony. Okay, unang biktima, singer pala. Si Junjun, yung kilalang-kilalang chismosa sa lugar. So kinuha niya yung mic, birit ng bakit ngayon ka lang, feel niya, di ba? Tapos biglang, boom! May lumabas sa screen. Pero hindi lyrics. Ang nakasulat, may crush pala siya kay Ate Liza. Naku yung tawanan, rinig hanggang sa kabilang kando. Akala nyo tapos na? Hindi pa. Sumunod naman si Mang Boy. Ang pambato niyang kanta, syempre, My Way. All-out performance with feelings. Kaso, yung makina may ibang plano. Ang inilabas, yung sikreto niyang may utang pala siya sa tindahan. Biglang-bigla, yung video key night naging parang live na reality show. At dito na nila na-realize, naku po, walang ligtas dito. Kahit yung isang lola na ang saya-saya lang kumakanta ng Dancing Queen, nabuking din. Siya pala yung source ng lahat ng chika sa barangay. Grabe 'di ba? Yung dating masayang kantahan, naging gabi ng katotohanan. Pero, di ba lahat yan parang nakakatawa? Puro tuksuhan, asaran. Paano kung yung susunod na sikretong lalabas, hindi na nakakatawa? Dito biglang magbabago ang lahat. Yung tawanan, biglang mapapalitan ng ibang emosyon. Dito na natin maririnig yung tunay na boses ng kwento. Hindi na lang boses na pangkanta, kundi boses na may bigat. Isang kanta na hindi lang sikretong ibinunyag, kundi ang kaluluwa ng isang tao. At ang boses na yon, boses ng isang babae. So habang yung iba ay takot ng kumanta, natatakot na sa kung anong sikreto nila ang mabubunyag, may isang tao ang buong tapang na tumayo. Si Aling Nena. At ang pinili niyang kanta, isang simple pero napaka-powerful na awitin, Stand By Me. At habang kumakanta siya, sa kanyang simpleng boses, lumabas yung sikreto. Pero hindi ito chismis, hindi ito utang. Ang sikreto niya, siya pala yung tumulong sa halos kalahati ng barangay noong panahong gipit sila. Lahat yun, ginawa niya ng tahimik, nang walang hinihintay na kapalit. At pagkatapos noon, katahimikan, walang nagsalita. Sa isang iglap, yung boses ni Aling Nena at yung katotohanang lumabas sa screen, yun yung napatahimik sa lahat. Biglang nag-iba ang pakihamdam ng gabing yon. So ano ba talaga yung hiwaga ng makinang to? May magic ba talaga? Dito sa huling bahagi, alamin natin yung paliwanag at kung paano ito naging simula ng bago para sa kanila. Well, ayon mismo kay Mang Tony,
Yung mga sikreto raw, hindi naman talaga mga sikreto. Sabi niya, unspoken truths daw yon. Yung mga bagay na aminin man natin o hindi, alam na nating lahat tungkol sa isa't isa. Hindi lang talaga natin pinag-uusapan ng harapan. At dahil sa gabing yun, dahil sa pagiging vulnerable nilang lahat, mas naging close pa yung mga tao sa barangay Masayahin. Yung mga sikreto, imbes na maging dahilan ng away, naging daan pa para magkaintindihan sila. At yung video key machine? Well, naging alamat na yun sa lugar nila. At dyan nagtatapos yung kwento, pero may iniiwan itong tanong para sa ating lahat. Kung iisipin natin, sa sarili nating mga komunidad, sa pamilya o barkada natin, ano kaya yung mga hindi nasasabing katotohanan na siyang tunay na nagbubuklod sa atin?